Techniques sa matanong na customer. Nasa industriya ka ba ng pagbebenta ngayon? Tapusin mo ang video na to para malaman mo yung technique paano ba makakabenta sa matanong na customer. Ako nga pala si Ruben de la Vega, isang negosyante. Nag-umpisa ang sales career ko nung napasok ako bilang promodizer sa isang appliances company. Dito nagtitinda ako ng mga TV, electric fans, rice cooker, basta appliances sa bahay. Ang napapansin ko ditong problema, pag may lumalapit sa aking customer, sinasabi ko lang yung mga specs ng appliances. Para bang binabasa ko lang yung nakasulat sa box nito. So para lang akong robot na nakikipag-usap sa customer. Parang walang feelings kasi binabasa ko lang yung nakasulat na specs dun sa binebenta kong appliances eh. Para lang akong robot na nagsasalita ng specs nung binebenta ko. Hanggang sa nakarating ako ngayon dito sa pagnenegosyo, dito ko na natutunan yung technique para makabenta sa matanong na customer. At ang technique na to ay kailangan iparamdam natin sa customer na naiintindihan natin sila. Kaya ang una muna natin gagawin, dapat tanungin muna natin sila, kamustahin natin sila. Kailangan muna natin malaman yung problema at yung pinagdadaanan nila. Sa ganung pamamaraan, mararamdaman nila na naiintindihan natin sila. Tsaka lang natin ngayon sila a-allocate nung bagay na ibinebenta natin. Kasi ang labas nun, tinutulungan na natin sila. Hindi na natin sila basta binebentahan lang. Ang magiging pakiramdam nila, tulong yung ginagawa natin sa kanila. Ito example, lahat naman tayo nagiging customer. For example, may gusto tayong bilhin. Pumasok tayo sa isang department store. Tapos, habang naglalakad tayo, merong salesman o sales lady kakausap sa atin na inaalok kagad nila yung produkto nila, sinasabi kagad yung mga benefits at specs ng mga produkto nila. Diba, naiinis tayo, ayaw natin na binebentahan kagad tayo. Alam niyo yung pakiramdam na yun na binebentahan ka, yung alam niyo yung parang nandidirik, ay layuan mo nga ako ba, ayoko naman eh. Parang alam niyo yung pakiramdam na ganun. So ganun yung pakiramdam din ng mga customers natin na pag nakita natin sila, ang gusto kagad natin, bentahan kagad natin sila. So ganun din yung naramdaman nila dun sa naramdaman natin nung tayo naman ang binebentahan. Kaya ang maganda talaga, iparamdam muna natin dun sa customer na naiintindihan natin sila, na nakikisimpatya tayo dun sa problemang pinagdadaanan nila. Once na naintindihan nila, na naiintindihan natin sila, tsaka ngayon natin sila bentahan o tsaka ngayon natin ipaintindi naman yung produktong meron tayo na sasagot dun sa problemang pinagdadaanan nila. O ano na-gets nyo ba? Medyo nakakalito yun eh, pero ulitin yung video, alam ko maiintindihan yung iniibig sabihin ko dito sa sinasabi ko na dapat paramdam muna natin sa customer na naiintindihan natin sila bago natin ngayon ibigay yung produkto na meron tayo. At itong produkto na to, yung makakasagot doon sa problema nila. Tsaka natin yung ipapaintindi sa kanila na itong produktong meron tayo ang sasagot sa problema nila. Basta medyo magulo, pero alam ko magigets nyo yan. Ginagawa natin itong mga simpleng video na to kasi gusto natin matulungan yung mga nag-uumpisang magnegosyo at yung may mga small business na hindi alam yung mga gantong bagay. Ang pilit nating nilalabanan dito is yung nag-uumpisa pa lang, malugi ka agad. Tapos, pag nalugi yung Pilipinong nangangarap makapag-umpisa ng negosyo, nawawala na lang to ng gana. O minsan, nababaon pa sa utang. Nakisaya-saya natin nung nag-iisip tayo na mag-uumpisa tayong magnegosyo. Pero ang nangyari pala, nalugi, nagsara, kaya yan yung gusto nating malabanan at maiwasan dito. Tapos, kung wala ka mapagsabihan ng problema mo, meron nga pala tayong binubuong Facebook group. Ang pangalan ng group na to ay Buhay Negosyante Group. Dito, pwede kang mag-join tapos pwede kang mag-share dito ng mga business experience mo, mapamaganda o pangit. Kwentuhan tayo sa loob na to. Tulungan tayo, hindi bentahan. Tulungan ang gagawin natin sa loob ng group na to. O bali kung ikaw ay nasa mundo ng pagbebenta ngayon, alam ko lahat tayo gusto nating makabenta. Pero may tamang pamamaraan pala. Kaya kung hanggang ngayon, konti pa rin ang benta mo at nag-iisip ka ng mga bagay para mas papagaling mo pa yung sarili mo sa pakikipag-usap sa mga tao at sa customer, mahasa mo din yan. Nga pala, kung umabot ka sa dulo ng video na to, paki-like and comment naman itong video na to at please follow my Facebook page natin. Muli, lagi nating tatandaan na ang pagnenegosyo ay hindi pabilisan. Ito ay patagalang umayaw at magsawa at ang mainip, talo. Yun lamang, salamat.